mga kasenyor, nandito tayo sa Metropolitan Theater dito sa Manila, and today and tonight sasama tayo sa tour called Manila Legacy Tour. Night tour ng Manila, pupuntahan tayo sa ilan sa mga iconic buildings, heritage building na matatagpuan lang natin sa isa sa pinakamagandang city sa buong mundo, ang Manila. So tara, ikutin na natin ang Maynila ng gabi at makita ang kinang at ang ganda ng Maynila sa dilim. Let's go! Dito sa Metropolitan Theater, dito mag-umpisa ang ating tour organized by NCCA, Manila by Night, a legacy tour of Manila. Nandito yung mga design ni Francesco Monti. So inumpisa na natin ang pag-ikot, inuna na natin ang Metropolitan Theater. Ancient Manila, within the walls of Intramuros, the historic walled city that witnessed the birth, struggles, and transformation of the Philippines through centuries of change. Power Manila looks at Mainit na pagbati para sa buwan ng pamana. It is an honor to welcome you to the historic Metropolitan Theater as we embark on a special journey within the city of Manila. It is but apt that we converge here at a remarkable jewel of art and architecture that reflects Filipino culture at the heart of the city. This National Historical Landmark stands as a testament to how Filipino creativity and resilience are etched not only in our cultural expressions, but in the very structures we choose to preserve and restore. As one of the most significant heritage landmarks, it carries layers of history that continue to speak to present generations. In that sense, there is perhaps no more appropriate setting for the start of our Manila Nights of Legacy in line with the celebration of National Heritage Month. The Manila Nights of Legacy, initiated by the National Commission for Culture and the Arts for NHM 2026, offers an opportunity to experience Manila through a different rhythm and perspective. To walk through the spaces featured today allows us to notice details often overlooked in the pace of everyday life. The texture of old architecture, the continuity of memory in familiar places, and the quiet presence of history within the modern city. So today, I hope we allow ourselves the privilege of slowing down for a while to look more closely, to listen more carefully, and to reflect on how deeply the city's stories remain intertwined with our own.
kasama natin kanina si Chairman Dr. Eric Zerudo, NCC Chairperson. Nakita ko rin kasama natin kanina ang ating Deputy Executive Director ng NCCA, si Bernal Corpus. Of course, ang na-envision po talaga nung Kabataang Tambuli ay mapalink po natin yung Pasig at yung Maynila. Kung maalala po natin, meron tayong ferry na lumalakbay mula Pasig hanggang sa Jones Bridge dito sa Maynila. Sabi nga natin, yung klima ng Metro Manila masyadong mainit. Kaya sabi sa atin ni Jared, sabi sa akin na, Kong, baka maganda gawin natin na night tour. Pero since kailangan natin maisama talaga ang kooperasyon ng ating NCC ang Manila, nag-set tayo ng isang pagpupulong kasama ni Chairman Dr. Eric Zerudo. At nakita po natin, nagbunga na po yung pag-uusap na yon. Alam ko na dapat ngayong gabi, sabay po ito dapat eh. Meron talagang dapat, nagkaroon lang na tayo ng technical and logistical challenges. Pero dapat may launching rin ngayon sabay sa lungsod ng Pasig, sa Pasig Museum. Dapat naka-live tayo together para talagang makita natin yung dalawang makasaysayan ng mga lungsod. Pero ngayon na gabi, itong pag-launch nito, ito na mahalagang first step para makita po natin at maibigay talagang sa uhaw na uhaw ng mga Pilipino at kabataang Pilipino para malaman yung history ng ating bansa. Nakita po natin talagang yung overwhelming po talaga yung interest. Kaya sana po ay ngayong gabi ay maging successful itong unang hakbang pagbibigay ng night tours. Sana sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon, ay talagang maipaigting pa natin, lalong-lalo na yung ferry tour between, yung dalawang dulo po yun eh, Maynila at Pasig. Again, congratulations to everyone. Hopefully, this is the beginning of really renewing our interest in our being Filipino. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. Kami po ay under na Creatives and Production section kung saan yung pinaka-main concern namin, sa section namin ay yung mga produced na program ni Met. Yung mga produced na program ni Met, production, libre yun sa public kapag produce natin. Ang pinaka-main concern din namin itong tour. Kasama din po tayo doon at isa po ako sa tour guide. Sige po, welcome ulit. I-discuss ko lang po yung mga bagay na hindi natin nakita sa video. Yung mga trivia ko na sasabihin and then make sure to take note kasi baka na-research nyo na rin po. Anyway, sige, pag-usapan natin, diniscuss kanina sa video, yung dalawa, yung body lift natin. Ayun yung body lift natin. Ang title po niyan ay Songs of Nature. Songs of Nature, which is nagre-represent ng mga tunog sa Pilipinas. Mga elements po, pansinin po natin dun sa side. Merong isang rooster, ang ano pala dyan, ang ironic dyan, image siya, pero nagpapakita siya ng tunog. Iba yung tunog dapat naririnig natin. Ito, bawat image nagre-represent ng tunog. Pansinin niyo po yung rooster, nakabuka yung bibig, may sound. Pansinin niyo po yung kalembang, nasaan yung bakal? Nasa side, tumutunog siya. Diba? Ganun din po sa taas. Pansinin niyo po yung halaman o yung punong kahoy, nakabend yung sanga. Ibig sabihin, nahihipan ng malakas na hangin. At yung babae na nakabukas ng bibig. Sa taas naman po, may tatlong bibe na nakabuka yung bibig. Na hindi ko po alam sino yung mataba o mapayat dyan. Pero yan, nagpuproduce ng sound, nagpapakita ng sound. Ganon din po dito, makikita natin, element na makatatagpuan sa Philippines, kalapate. Tapos may dalawang pusa na nag-aaway. Yung isa dyan, naka-mad position. Sa taas naman, nagbubuhos ng tubig, may sound. Nagluluto sa taas, tapos yung isa, yung pinaka-sira na damage na sa taas, na natatakpo na ng speaker. Sige po, ang Metropolitan Theater po ay proscenium type of theater. Bakit siya proscenium? Dahil siya sa frame na nakikita natin. Yung rectangular frame po na yan, ang tawag po dyan ay proscenium. Kaya tinawag tayong proscenium type ng theater, na which is madalas pangharapan. Meron tinatawag na truss, na klase ng theater. Nasa gitna yung theater, ay nandito yung theater, may audience ka sa side, tapos may audience ka sa harapan, which is ginagamit sa concert. Meron din tayong round theater, which is yung sa boxing, sa basketball na nakapalibot, di ba? Round theater or arena. Na meron na tayo, simula pa nung unang panahon na ginagamit ng mga katutubo natin. Di ba, sinabi ng mga Spaniards, wala daw tayong form ng theater. Meron na. Nangyayari na nun, hindi lang nila alam na forma ng arts yun. Okay, let's talk about yung
Nasa taas ng ating proscenium, ayan po ay Muses of Art. Gawa din po ni Francesco Ricardo Monti. That is tragedy, then music, poetry, and then comedy. Alam niyo po ba yung tragedy saka comedy ay uri na straight play? Pag sinabing straight play, ito yung mga drama lang, walang musical. Pure drama lang yon. When we talk about musical, kalahating dialogue, kalahating music. When we talk about opera, ito yung ginagawa ng mga doktor. Hindi, charot lang. Opera, ito po yung pure music yon, pati dialogue. Kaya po meron tayong orchestra pit. Kapag nangyayari yung opera, dito nilalagay yung orchestra pit na. I mean yung mga orchestra band. Para hindi sila makasagabal doon sa space, blocking sa stage. Ang dalim po nito dati ay 4 feet. Ngayon po, tinaasan siya. Kasi ito yung pinakamababang part ng theater, tinaasan siya, naging 2 feet na lang po siya. Kasi madalas siya napapasok na tubig. Ang pinakamalubhang nangyaring baha sa Metropolitan Theater ay nangyari lang noong 2024, September. Bagyong Karina. Naabutan niyo po yan? Yes po. Yung tubig sa Pasig River, umapaw. Hindi tayo nakapaganda dito sa Met, kaya yung tubig sa labas, pumasok sa loob. Nakakalungkot kasi hanggang 7th row ng ating seats dito naabot ng baha. Kaya yun po. Nagiging reason din sa pagbaha yung mga tubo. Alam niyo po ba, 1930s, uso na po ba aircon? Hindi pa uso yung aircon. May mga prototype pero sa mga western side na. Diba? Pag-usapan natin si Met. Seating capacity ni Met ngayon ay 938. Pag bumalik tayo sa original na seating capacity ni Met, 1,670. Bakit nangalahati? Kasi nga sumusunod tayo sa safety protocol. Kasi si Met ay lumang structure na. Sinabing lumang structure na ni-restore, ang binabago lang dyan, pinapaganda yung nasa labas. Yung nasa loob ng structure, luma. Kaya sumusunod tayo sa safety protocol, naging 938 na lang kasi kapag nagkaroon ng disaster, di ba, ng national disaster, natural disaster, konti lang yung mapahamak kasi nga lumang structure na siya. Anyway, yes po. 1,670 tapos na ma-maximize pa yon hanggang 1,800. Bakit? Kasi yung upuan natin sa balcony. Anyway, by the way, meron tayong tatlong section dito sa theater. Orchestra section, VIP section, which is lodge section, and then balcony. Dati, na-maximize yun hanggang 1,800 kasi yung upuan sa taas, benches. Nakokompress yung mga tao. And then, bakit umabot pa ng 1,800? Kasi yung mga aisle natin, pinapapwestuhan din yan. Pinatatayuan yung likod. Yan po, kaya na-maximize. And then, yung hindi pa uso yung LED light nun. LED light, hindi pa uso. Ang uso nun, PAR 64, yung malalaking bumbilya na ginagamit sa theater. And then, are you familiar with halogen light? Ginagamit sa billboard, mainit yon. Sige, bibigyan ko po kayo ng sitwasyon. 1,800 nanonood. Sikat yung pinapanood nila dito. Bukas ng lahat ng ilaw, wala tayong ventilation. Mainit, malamig. Init yun. Pero sinasabi ko po sa inyo, malamig na sa Met noon pa man, kahit walang aircon. Anong reason? Hindi ko na kayo pag-iisipin. Kasi siyempre, wala tayong sapat na oras. Dahil po yun sa ice plant. Yes, ice plant po. Insular ice plant na naka-situated doon sa kabilang kalye lang po. Insular ice plant, the first ice plant sa Philippines. The first ice plant sa Philippines. Gumawa ng tunnel underground, duct system, ine-exhaust yung lamig from the ice plant napunta dito. Kaya malamig si Met. Diba? Ang galing ng idea, kaya lang nagiging cost din yun na flooding minsan. Kasi nga, yung tinanggal yung ice plant, tinabunan lang yung dulo, na-restore si Met, tinabunan lang yung dulo, nag-exist pa rin underground yung tunnel at yung duct system. Kaya minsan, paminsan-minsan, may mga tubig na pumapasok kahit walang butas. Ang maganda po dito kay Met, meron tayo anay finish. Pansinin niyo po yung wall natin, napaka-bare lang niya. Wala siyang padding. Wall talaga yan directly. Pero nakakatulong pa rin siya sa acoustic. Bakit? Naka-anay finish tayo. Hindi siya smooth yung finish, anay finish siya. Diba? Rough siya. Kaya nangyari, nadidipis pa rin yung sound. Diba? Gumawa nito, discuss ko po sa inyo, ang gumawa nito originally, yung design sa taas na banana, mango, tapos banana leaves, solihiya, yung design na nasa likod ng mangga, tapos abaca rope, which is gawa sa abaca fiber na ginagamit noon panggawa ng baro. Baro. Okay, ang gumawa po nito, nagdisenyo nito ay si Isabella Tampinco.
Pero dahil matanda na po siya, ang nag-execute po ng design ay ang kanyang anak, si Vidal Tampinco. Tinulungan siya magpinta ni Arcadio Arellano, na kapatid ni Juan Arellano, na which is ang pinaka-forte ni Arcadio Arellano ay flora sa fauna sa Philippines. Kaya visible yun sa gate natin, sa railings natin. Pati yung ibang mga design pa na makikita natin sa menu. Okay? Ano pa ba? Ito, discuss ko. Last na po ito. Itong ating kulay green. Pansin niyo po yung dalawang green dyan sa taas. Ano pong gamit niyan? Acoustic? Hindi po. Ano pong gamit yung dalawang green? Ito kasi yung pinaghamuan ng design. Makikita sa labas yung lamp natin sa kisame, pati sa wall. Kasi may mga architect student yung nagtatanong. Pero i-reveal ko na po. Ayan po ay harang para doon sa nagko-control ng spotlight. Pansinin niyo po, may dalawang butas. Diyan kasi nakasituated dati yung follow spotlight na ginagamit dati. Ngayon wala na dyan, nilipat na natin sa pinakatuktok. Operated siya manually, kaya kailangan hindi makita yung nag-operate. That's why may tapat. Ngayon, ang tanong, bakit hindi pinatanggal? Kasi wala na naming gamit, wala nang use. Part 2 kasi siya ng original design ng Metropolitan Theater. Ang Metropolitan Theater was declared as National Cultural Treasure. That's why yung original design hindi na pwedeng mabago. Kaya yung dalawang elevator natin wala sa loob, nasa labas. Kasi kapag pinasok mo siya sa loob, masisira na yung original design. Baka makasuhan po yung gumawa nun. Kaya yun lang po. Do you have question? 100 pesos po. Supa, tapos alam mo yun, ginagawa sa Mongolia. Anyway, ito po yung isang, yung elevator natin sa west side. Sa west court ng Metropolitan Theater. It was conceptualized by the National Museum. That's why may pagkakalit-halit ulit siya sa elevator. At dito rin po, nakikita natin yung iba't ibang gawa din ni Francesco Ricardo Monti, the body lift. Yan, the body lift, the body lift. Body lift na nag-perform po, nag-perform ng arts po. Art Deco. What is the main characteristic of Art Deco na design? Nagmula siya sa Paris noong 1925 at hindi siya nagsimula basta-basta. Nagsimula siya bilang exhibit sa Paris ng mga modern design. Tapos nakasama din yung pangalan ng Art Deco, tapos ginamit na yon sa modern design na that time. Kaya lumabas yung Art Deco. Okay? Pansin po natin sa taas, Art Deco po yan kasi repeated yung background. Ano yung modern design? Ano nakalagay? Yung ating centralized art. Nilibot po kayo sa Metropolitan Theater. Wala kayong makikita ang palamuti na aircon. Kasi nakatago yun. Kasi ayaw namin pakita, madamot kami. Aesthetic po kasi, i-maintain natin yung aesthetic na look. Nakikita po yung statwa? May statwa po dati dyan, babae. Created ni Francesco Ricardo Monti. Pero nawawala. Sabi, nagmumulto. Richard Hisan. Nawawala siya, hindi alam kung nasaan. Kaya nangyari, nag-recreate na lang. Ulit, inspired by ang statwa niya ng babae. Visible din sa ating mga gates, yung Art Deco. Dati, meron dito covered po ito. Itong side na to, covered. May ano dyan, may takip. Tapos dito yung mga costume. Pero dahil hindi siya part ng original design, Arellano, tinanggal po natin. Eh, nagkaroon tayo ng office. Tawag din namin dito sa West Courtyard. We call this Garden of Expression because we can use the available space for performing. Sa loob. Wow. Yung kurtina po, kapag hindi po kailangan yan, tawag namin dyan wing. Kapag hindi kailangan yan, tinataas yan, hindi po yan natutupi. So kung gaano kahaba yung tela na yan, kapag tinaas, ganun din kalawak yung space sa taas. Yes po. Yes po. Narating mo na yung butas sa itaas. Hindi pa po. Gusto ko po, kaya lang, pagagalitan ako. Ay, bawal. Bawal ako. Hindi ka kasama sa Hindi ko section, saka may ballet performances. Nagtatapat ng ilaw dyan para makapag-set ng mood bilang background ng ballet dancer. Kapag may theater play tayo, dito natin nagagamit yung mga buttons. Diyan natin sinasabit yung set designs. Binababa at tinataas. Okay, ito pong naapakan natin ay kahoy at
3/4 na plywood na 4 na layer na patong-patong. Yes po. Bakit kahoy? Bakit hindi concrete yung ginagamit natin? Kasi nga po, may mga ballet dancer tayo. Kapag concrete siya, tumalon ka, bumagsak si dancer, yung impact masakit. Kaya gumagamit tayong kahoy para makapag-absorb din ng impact. Okay po. Ngayon po, ito po yung binibigay namin na souvenir sa mga tourist namin. Kasi ito yung ginagawa nating background, tapos pinipicture natin kayo from here. Okay, pwesto po tayo. Huwag lang tayo pupunta doon sa pinakadulo dahil wala po tayong insurance. Going to the east side. This is special here in East Courtyard. Tatanong mo. Nandito ang native trees. Yes. Ito, Katmon po ito. Ito lang pinatawag. This is special here in the East Courtyard. We call this East Courtyard Garden of Inspiration because pwede itong magamit ng mga artists for creative inspiration. Pwede silang tumambay dyan. Kasi maganda dito pag sunset. Di ba? Wala lang yung araw na ito. Anyway, the special thing about here sa East Courtyard is yung tinutungtungan po natin. Because sa ilalim po nito, merong cistern. Oh. Ano po yung cistern? Kapatid ni? Brothers! Ito po ay water reservoir na ginagamit natin pang flush ng toilet. We collect rainwater, hindi napupunta po dito, tapos pinang-flush natin ng toilet. Yan po yun. Yan po yung nakikita nyo opening sa, yung takip. Nakita mo pa lang yan once. Pagtanggal yan, meron siyang hagdan, going down, then malalim siya. So ng ating night tour of Manila, una daw pupuntahan is Mehan Garden. Not sure kung makakapasok tayo. This is Plaza Loton. During my student days, dyan ako naghihintay ng bus sa may harap na yan. Sinasalubong ko yung bus papuntang Cavite. At ito yung original underpass na bawal tumawid pero may tumatawid. Ayan, no? Ganyan na pagtawid ng araw. Ito yung Mehan Garden. Kala ko mapapasok natin. Sarado pala siya. It's closed. Lagi sarado siya. Hindi natin alam kung para saan yung garden na yan. Lagi siyang sarado. Manila City Hall. Currently we're taking the bus. Bus number 4 daw.
going to see some very important documents dito sa archive nila. Papasukin ng National Library ng gabi to see several very important archival documents. Night at the library. Guided tour po ninyo. So who among you po ang first time dito sa National Library? Wow! First time lahat. So dahil first time kayo, sana ay hindi lamang first time kayong bibisit dito or isang beses lang kayong bibisita kundi aaraw-arawin ninyo. At Dito na tayo sa National Library. Nasa mezzanine. Okay. Tours of the National Library. This is the archive. Good po and welcome to the National Library Permanent Gallery. Nakita namin marami nagtaas ng kamay na first time pumunta dito sa National Library po natin. Actually, bagong-bago lang din po itong gallery natin. Nagbukas po ito 2024 at ito po ay dahil sa inisyatibo ng aming kasalukuyang Director Cesar Gilbert Adriano, na noon nakikita niya yung mga collections na ito usually nakatago sa mga vault. Hindi po ninyo makikita not unless ito po ay merong exhibit. So, iilan lamang yung nakakakita. That's why we're very grateful na bahagi ang National Library kasama po sa inyong itinerary para makita rin po ninyo yung mga collections ng ating pong bansa related to our Filipino history and heritage. So, most of them are original. That's why it was enclosed o naka-enclose po yan sa mga glass cases po natin. Yung iba po dyan, lalo na yung mga cartographic collections po namin, are newly added to the collection of the National Library. Ito po ay mga dinonate. Mamaya explain ko po yung ilang mga cartographic collection po natin dyan. So makikita niyo po dito, divided po yung areas natin into 4 major areas. Nakahati po yan, batay po sa pagkakasunod-sunod, chronological, historical narratives po natin. So magsisimula tayo sa pre-colonial at magtatapos tayo sa kasaysayan po, maikling kasaysayan ng National Library of the Philippines. Okay po? So yung nakikita niyo po mga libro dito, kagaya nito, ito po ay pre-colonial, talks about the pre-colonial Philippines, but was written during the time of Ilustrados na. Yung sa po nakikita niyo doon, yun po yung Sucesos de las Islas Filipinas, ni Dr. Jose Rizal, he annotated that, yung libro ni Morga. So he encountered the book during his stay in London, then inapi niya yung buong libro, and alam na natin yung history, doon nagsimula yung comprehensive writing of our pre-colonial history in the perspective of a Filipino. Ito naman pong dalawa, ito yung libro na sinulat, itong kulay blue. Ito po yung sinulat ni Pedro Paterno, La Antigua Civilization. And this one naman, contribution of Isabela de los Reyes. Parang comedy, a selection of folklore ng mga Pilipino that talks about the pre-colonial Philippines. Okay? Donate po ito sa amin, kasabay ng pagbubukas ng gallery nito in 2024, donated by Mr. Mel Velasco Velarde. Binili niya po ito sa isang auction in Sotheby, London, worth 12 million pesos. This is the mother of all Philippine maps, 1734 version of the Philippine map. Kauna-unahang mapa ng Pilipinas. Pero hindi lang siya scientific map, anthropological map din siya, and ethnographic map. Kasi may mga larawan po tayo dito ng mga first Filipino settlers. Now, what is the significance of this map? This was used by former Justice Carpio during our arbitration. And with this map, we established the truthfulness behind the claims of China na kanila yung islang sinasabi nila, and that is the Scarborough Shoal or Panatag Island. Ito po yung Panakot. 1734, nasa mapa na natin siya. Okay? So, isa rin ito sa mapa na ginamit niya during the arbitration. And we are very, very proud na nakikita to ng mga young learners natin. And you,
na nandito po sa National Library para ma-educate sila regarding our national territory. So, now, moving on. I-convert nyo na lang kung magkano yun during that's pesos na. From a private person or From the relatives of to the National Library by the relatives of Rizal. Other than Rizal's collections of his original manuscript, nandito din po yung kanyang mga comics. Yan. Rizal was attributed as the father of Philippine comics. Ito pong dalawang comics na to, yung ginawa niya when he stayed in Germany. Yan, makikita niyo may kulay. Isa rin siya sa mga unang gumawa ng mga sketches na may kulay. Yan. Ginawa niya to when he stayed in Wilhelmsfeld. Kasi gusto niya mag-aral ng German. Yan. Accurate pa rin yan. Pagdating natin dito sa kanila, ito po ay second act drafting. Aguinaldo did not sign. Yes. Okay? You're wondering why? Kasi he did not agree with what Ambrosio Rienzares Bautista is telling about thanking the Americans of helping us fight against Spain. Tsaka yung ayaw niya yung paliwanag ni Ambrosio Rienzares Bautista about our flag. Okay? Kaya nagpa-draft ulit siya 2 months after kay Apolinario Mabini ng another acta. Doon na siya nag-sign. Sa Okay? Bacoor. So both acta are important to the Philippine Declaration of Independence. Bacoor Assembly. Okay? Oh, yes po, yung sa Bacoor Assembly. Okay po. The original copy of the Treaty of Biak de Bato. Actually, nakapag-donate na siya ng 3 mapa. This one, the 1808 Carta General, at yung isa pa, yung very recent, the 1875 Carta General, which is the most complete Philippine map. Kaya lang di pa siya naka-display. Okay? Naayusan pa namin siya ng magandang pwesto dito. So all of this map, this is part of the 4-map project of Justice Carpio. Itong mga mapa na to are essential evidence during the arbitration. At malamang ito ulit yung gagamitin niya na mapa para i-impose ulit doon sa arbitration sa Hague na hindi kinikilala ng China. So, merong ulit panibagong action or step na ginagawa si Justice Carpio. Kaya, dinala niya yung mga mapang ito dito to educate the people. Para alam din natin na hindi lang natin haka na yung mga teritoryong inaangkin ng China ay kanila. Ito po ay talagang atin. Now, I would like to explain more about this map. Itong mapa na to, napawalang visa. Kasi nung 1898 Treaty of Paris, napansin ng Amerika, bakit may mga teritoryo na hindi nasakop, kasama yung Scarborough Shoal. Ngayon, humini sila ng another treaty, that is the Treaty of Washington. Sa Treaty of Washington, pinawalang bisa ang mapang ito at bumalik tayo sa 1875 Carta General and the 1734 Murillo Velarde map. That means, sa mapang yon, official at legal, na from Spanish period to American period, those territories are officially part of our national territory. Okay po? So he just showed that this was not. Yes, ma'am. Ang laki po, no? Pero yun po, segmented naman yan nung dinala dito. At kung makikita rin po ninyo, nandyan din po yung painting natin. This is a replica, but the original is also owned by the National Library. Pero nasa National Museum. Kasi nung panahon, wala pa po kaming gallery. Hindi namin mapapangalagaan yung mga ganitong koleksyon. That's the painting, that is one of the last painting of Juan Luna. La Bandera Filipina. He gifted this to Rizal's friend, Ferdinand Blumentritt. Yan, yun yung kanyang huling mapa. At so was printed during the American period and printed by some of the directors of the National Library. We have here Pardo de Tavera, Epifanio de los Santos, and of course, Teodoro Cala. Ito po tayo. Also displays of several articles during the World War II. Kita niyo po dito. Yes, ayun sir. Okay. So, after World War, nakita natin yung kahalagahan ng National Library in keeping our books, mga original manuscripts during the time because many of those
were looted and lost or destroyed during the World War II. So, naging part of our mandate ay yung preservation and conservation. So, nakikita niyo po ngayon dito, ito po yung conservation room namin. Yan, ang ginagawa po nila is basic book preservation activity. Ang ginagawa po ni Sir dito is book enclosure. Yan, gumagawa sila. Yung folder po na yan, it's a special type of folder, acid-free folder ang tawag natin dyan. Tapos gumagawa sila ng ganito. Usually ang nagiging subject nila for the preservation, yung mga special and rare collections na po natin. Okay? Tapos may machine tayo doon po binabrush isa-isa yung pages ng mga books natin para matanggal yung mga termite, dust, and kung ano pa yung mga elements na makakasira sa mga books. So, patatapusan natin ang National Library and happy na napakasuli natin ang National Archive that we were able to again inspect yung Murillo map 1730 something at nakita natin na some of the municipalities sa eastern at saka northern Mindanao are already existing. Yung Caraga, Hinatuan, Katiil, even Siargao, nakita natin nasa mapa na siya ng 1730. Bago ko pa dumating ang mga turista, meron ng Siargao. Nandun din yung Dapitan, Dipolog, Iligan, some of these old towns sa Zamboanga the north and very important. Kaya sa in-exile si Rizal sa Dapitan, that it's already a thriving municipality at that time. Okay, off to the next destination. I think Intramuros naman tayo. Cross Boulevard. Medyo mula ng mountain. Katanan tayo sa Rizal Park. Ito yung bus natin. Andito na tayo sa Rizal Park. Rizal Park.